Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Ezra chapter 5 verses 1 to 3. Ito po ang sinasabi. Nang panahong iyon, ang mga propetang sina Hagay at Zacarias na anak ni Ido at nagpahayag ng propesiya sa pangalan ng Diyos ng Israel tungkol sa mga Hudiyong nakatira sa Juda at Jerusalem. Nang marinig sila ni Zerubbabel na anak ni Shealtiel at ni Josi na anak ni Josadak, ipinagpatuloy naman ito ang pagpatayo ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Tinulungan sila mga propita ng Diyos. Agad namang dumating si Tatinay na gobernador ng kanluran ng Euphrates at si Sitar-Bozenai kasama ang iba pang mga pinuno. Tinanong naman ito sina Zerubbabel at Josi, sinong nag-utos sa inyo na gawin at tapusin ang templong ito? Yan lang po, maraming salamat. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula sa Aklat ni Ezra, Kabanata 5, Talata 4 hanggang 5. Tinanong pa nila, ano ang mga pangalan ng mga lalaking nagtatrabaho rito? Ngunit binantayan ng Diyos ang pinuno ng mga Hudyo, kaya't hindi sila pinakialaman ng mga pinunong taga-Persya, habang hindi pa nakakapag-ulat ang mga ito kay Emperador Dario at habang nihintay nila ang sagot ng hari. Purihin po nating ang malumika sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Ezra chapter 5 verses 6 to 7. Ito ang nilalaman ng sulat na ipinadala ni Tatenay na gobernador, Setar-Bozenai at ang kanilang mga kasamang opisyal ng lalawigan sa kanluran ng ilog Euphrates kay Haring Dario. Mahal na Haring Dario, naway nasa mabuti kayong kalagayan. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Ezra chapter 5 verse 8 to 9. Ipinapaalam po namin, mahal na hari, na pumunta kami sa lalawigan ng Juda, doon sa pinagtatayuan ng templo ng makapangyarihang Diyos. Malalaking bato ang ginagamit sa pagpapatayo ng templo at ang mga pader nito ay nilagyan ng mga troso. Ginagawa po nila ito ng may kasipagan, kaya mabilis ang pagpapatayo nito. Tinanong po namin ang mga tagapamahala nila kung sino ang nag-utos sa kanila sa muling pagpapatayo ng templo. Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share sa gabing ito ay makikita sa Ezra Kapitulo 4 versikulo 10 hanggang 11. Ito po ang nakasulat. Tinanong din po namin ang kanilang mga pangalan upang maipaalam namin sa inyo kung sino-sino ang mga nangunguna sa gawaing iyon. Sinagot po nila kami ng ganito: kami ang mga lingkod ng Diyos ng langit at lupa, at muli naming itinatayo ang templo na noong unang panahon ay ipinatayo ng isang makapangyarihang hari ng Israel. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from Ezra chapter 5 verses 12 to 14. Ngunit dahil ginalit ng aming mga ninuno ang Diyos ng kalangitan, sila ay pinabayaan niyang sakupin ng Kaldeyong si Nebuchadnezzar, hari ng Babylonia. Winasak ni Nebuchadnezzar ang templong ito at ang mga tao ay dinala niyang bihag sa Babylonia. Ngunit noong unang taon ng paghahari ni Ciro sa Babylonia, nagpalabas ito ng utos para muling itayo ang templo ng Diyos. Ipinabalik rin ni Haring Ciro ang mga kagamitang ginto at pilak sa templo. Ang mga iyon ay kinuha ni Nebuchadnezzar mula sa templo ng Jerusalem at inilagay sa kanyang templo sa Babylonia. Kaya ipinagkatiwala ni Haring Ciro ang mga kagamitang ito kay Sesbazar na itinalaga niya bilang gobernador ng mga Hudyo. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin po ang Panginoon sa
ibinigay muli sa ating pagkakataon na tayo makapagpatuloy sa ating pong devotion, no? At ang pagbabasa po ng Biblia sa bawat araw. At tayo nga po ay nasa Ezra chapter 5 at ang ating pong babasahin ay 15 to 17. So sabi po dito, sinabi ng hari kay Sesbazar na muling ipatayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem sa dati niyang pinagtayuan at ilagay doon ang kagamitan nito. Kaya pumunta si Sesbazar sa Jerusalem at itinayo niya ang mga pundasyon ng templo ng Diyos. Hanggang ngayon ay ginagawa pa ang templo at hindi pa ito tapos. Ngayon, kung inyo pong mamarapatin, mahal na hari, ipasaliksik po ninyo ang mga kasulatan na ipinatago ng mga hari ng Babylonia, kung totoo nga bang nag-utos si Haring Cyrus na muling ipatayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem, at agad niyo pong ipaalam sa amin kung ano ang inyong pasya tungkol dito. So dito po natin makikita, no, na napakaganda ng naging tugon ng mga gumagawa, no, na kumbaga talagang isinalaysay lang nila kung ano yung nangyari at bakit nangyari sa Judah o sa templo, kung bakit nagkagano. Ito ay dahil sa hindi pagsunod ng kanilang mga ninuno. At dito makikita natin na walang dapat ikatakot yung mga taga-Judah o taga-Jerusalem kung sila ay nagtatayo, no? Hindi nila kailangan katakutan kung sino yung mga pumipigil sa kanila, sapagkat yung Diyos mismo ang nag-atas at humipo doon kay Haring Cyrus, no, na ipatayo muli yung templo. So ibig sabihin, kapag hinalungkat yung mga papeles, ay makikita na talaga nag-utos si Haring Cyrus na muling ipatayo yung templo, na kung bakit na ito ay pinag-utos ni Haring Cyrus dahil inatasan siya ng Diyos, no, na ipatayo muli yung templo at ibalik ang lahat ng mga pilak, mga ginto na kinuha ng mga taga-Babylonia. So dito po natin makikita na talaga ang Panginoon ay makapangyarihan and He is the God of all mankind. So purihin po muli ang Panginoon and God bless everyone.